Hindi natin makakawin ng pagkakasundo kung walang pagkubabagal na nalulungkawin sa ating buhay. At sa ating Ebanghelyo mga kapatid, ipinakita sa atin ang karakter ni Juan Bautista. Dito po sa simbahan ng Quiapo, tayo po ay tinatawag na ang patron natin ay si Juan Bautista. Pero ano ba ang pinakakatangian ni Juan Bautista? Yung kanyang kakayanan magpakumbaba. Tandaan natin mga kapatid yung panahon ni Jesus. Si Juan Bautista ay kinalang-kilala ng mga tao. Tinutuloy siya ng isa sa pinakatakilang propeta. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. Maraming tao ang naniniwala sa kanya. Sabi nga sa ating Ebanghelyo, dahil sa pagkakababaan ng mga Bautista, ano yung kanyang kasawagan? Inabing balahibo ng kamelyo, balat ang kanyang pamikis, at anong kanyang pinakain? Balan at kulong pagkita. Mga kapatid, isang kailangan, bakit maraming hindi pagkakababaan ng pagkasama? Dahil ang tinuturo sa ating mundo, maging mapagmataas, maging mayaman, tanungin ko sa inyo, sino ko sa inyo gusto ko ibaba? O diba? Sino ko sa inyo gusto ko ibaba? Marami lahat tayo ng mataas na kabay. Sino ko sa inyo gusto ko magkaroon ng maraming ariyalingan? Yung forming na sakyan, sino ko ang gusto? Sino ko magkaroon sa kanila na may ayaw? Ayaw mo na. Pero mga kapatid, ang tutularan ngayon ay hindi naman tulog at pagpapataas. Bagwas na kawalan sa atin, kung gusto natin magkaroon ng pagkasundo sa Diyos na sa isa. At kung diskusyon naman tayo ng gusto natin, ipapakapababa. Dahil ang pagkakababaan ay hindi naman nagpupo sa iyo kapag ikaw ay nasa kailangan. Kundi ang pagkakababaan ay nagpuro sa atin na tayo minsan ay may kailangan ng kailangan. At ang bumulo sa kailangan ng kailangan natin, walang kailangan ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin pagkaroon ng pagkasal sa mundo, pagkakababaan, pagkakababaan. Hindi na perfecto, hindi lahat gano'n, hindi lahat kawagilan, kahit sa dyan. Dahil ang buhay natin, walang iba, kundi si Jesus. At si Jesus ang buhay natin, para ang institusyon, ay kapakababaan. Dahil kung ano ang meron, hindi natin magaling, kundi mabuti si Jesus. Mabuti ang Diyos. Ang alam bagay, kung gusto ko natin ipakita yung pagkasundo, dapat marunong natin pagsisi. At ang pagsisisi sa ating nagpupulan, sa makakumbabaan. Walang araw pagsisisi na hindi nagpapakubabaan. Alam mo natin sa mundo natin ngayon mga kapatid, maraming mga tao ang natin alam ang hindi ng kapatawaran. Pero ang ito, nagsisisi pa. Madaling magsabi ng sorry. Nakatuwa. Kaya minsan hindi talaga makaliwala sa kapatid na totoo living sa problema. Kasi mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi lamang pagkalibot, kundi ang pagpapatawad mga kapatid ay pagsisisi sa ating pagkakasala.
po sa inyo ang may utang? Sino po sa inyo nagpapautang? Pero hindi siguro po. Pero kapag sinabi mo sa inyo ang taong may utang sa inyo, sorry ha. Magtatanggapin mo ba yung sorry? Di ba minsan hindi? Ano sasabihin mo? Huwag ba? Huwag mo na lang utang. Kasi minsan mga kapatid, hindi naman sapat ang pag-ibig ng paumanhin. Kundi ang kasama ng pag-ibig ng paumanhin ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi mo yung mga sentara na sa ating kapatid siguro. Matataas ka ang pag-ibig nyo. Totoo. Pero minsan yung mga pagkakataon ng mga kapatid niya, at pinapakita niyo sa pagkakulang niya, tama ba? Sabi pinapakita niyo. Pero kapag magkakagrin niya, pinakita niyo sa pagkakulang niyo, di ba minsan sabihin niyo sa dati niyo, ba? Sorry ha, magkakagrin ko. Pero gusto ko, di ba sasabihin sa dati niyo, sa dati niyo, hayaan mo niyo sa susunod, mabaho niyo. Then sa buhay natin mga kapatid, ang pakipagpasok ko ay hindi naman nakukuha sa pag-ibig ng paumanhin, kundi ang pakipagpasok ko kasama doon ang pagsisisi. Sa ating Ebanghelyo, pumili ang mga Pariseo sa Saduceo, kay Juan Bautista upang magpamilya. Pero yung sabi ni Juan Bautista ay yung mga grupo. Pinagamit lamang ng mga dito nila upang sila ay matawag sa kanilang pagkakasala pero wala namang pagsisisi. Mga kapatid, sa pagiging natin ang pagkakawalan ni Jesus, huwag na lang sorry ng sorry. Hindi pagsisihan mo ang iyong pagkakasala. Kung makamit ka sa iyong pagkakamali, ay gawin ang tunay na pagkakasok mo. Reconciliation is not the same as saying sorry. But reconciliation becomes fruitful if there is always repentance. Kaya, tignan mo yung kapatid. Sabihin ko sa mga, magsisi ka. Magsisi ka. Magsisisi ka. Magsisi ka. Kung gusto natin pagpasok ko, ang gawin natin Jesus, walang pagbuo sa atin. Magsisi ka. Huwag ka namang babae. Alam mo po, malapit ang Pasko. Malapit mo po ang mga Christmas party natin ang ating natin. At alam ko, nakakapagod mo yan. Ano mo ba? Pagdating ako ng December 29, hindi mo mapararamdaman ng pagod. Kailan mo mapararamdaman ng pagod? January 2. Pero hindi mo na mapararamdaman ng pagod. Kailan mo mapararamdaman ng pagod? January 4. Bakit? Ano meron sa January 4? Balik na lang, masama na. Balik na rin sa ating buhay. Pagkatapos ng mahabang bakasyon, saya, tuwa, pagbalik mo ng ating buhay, una sa lahat pagod lang. Pangalawa, wala ka ng pera. Nakakakakot yan, diba? Pero mga kapatid, ang una na pag-ibig ng mga kasama ay bigyan ng mga pagkol sa mga selebrasyon, Ngunit, ang tunay na napagalimaw ng pakasalanan ay ang pagpagdang ni Jesus. Kung nasa ating Panginoon, wala kayong dapat kahanan. Wala kang bago magkaroon. Taka mag-reamis ka. Wala kang At si Jesus, ang siyang magbibigay sa atin ng lahat. Ito bang oras, ito bang panahon, ito bang pagkakataon. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng lahat.
Diyos at sa iyo. Amen. Kasama sa pagpasok ko rin, ay pakaya natin ang babae. Yung pakaya natin, hindi naman pagpapagulan ng asal. Yung pagpili natin, at tayo ay may pagpagulan. Kasama naman ang pagsisisi. Sa pagsisisi na yun, tunay natin mapapagdaan sa Jesus ang ating tunay na lakas. Amen. Dalawang linggo pa po paglakas. Pagwagagigin natin ang mga oras na ito upang maipagda ang ating kalooban at ating mga puso upang tunay natin mapagilan ang pangalaman ni Jesus. Amen. Thank you, Pagsasabi Lord. tayong lahat ng ating